Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagsakay ng lalaking ito sa isang jeep pasado alas 9 ng umaga. Maya-maya lang ay umalis na ang sinasakyan nito. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang pagdating nito sa kahabaan ng Padre Burgos sa Manila. Agad na bumaba ang lalaki sa sinasakyan nitong jeep at tila may hinahanap. Tumawid dito ng kalsada at sumakay sa isang e-trike na papuntang Carriedo. Sa mga oras na iyon, nandukot ng lalaking senior citizen sa kapwa niya pasahero na senior citizen din. Ang dinukot ng lalaki, perang nagkakahalaga ng 80,000 pesos. Based dun sa investigation natin, chance of lang yung kanyang pagkuha o pagkasalisi itong sa ating victim. Agad namang naaresto ang lalaking suspect matapos itong makita sa ginawang backtracking ng PNP. Actually, kinabukasan nakita kasi ng ating mga kapulisan at witnesses na hindi nagpalit ng damit yung ating suspect at bit-bit yung sack na yon na may lamang pera, yung mid-cut sacks. So, based on that information, identity, nakilala natin yung suspect. Nakuha sa suspect ang 40,500 pesos na halaga ng pera at isang deadly weapon. At nang makausap ang suspect tungkol sa ginawa nitong pagnanakaw, nagawa ko lang po yun kasi po pinalayas po ng asawa ko, nagutom po ako. Ganun po nangyari po. Hindi ko po alam na nakuha ko pero hindi ko pa pera pala yun. Dinukot ko po. mahaharap ang lalaki sa mga kasong theft at concealing of deadly weapons at kasalukuyang nasa kustodiya ng Ermita Police Station. Napag-alaman ding dati na itong nakulong sa kaparehas na kaso. Kaya naman may paalala ang PNP. Paalala siguro sa ating mga kababayan na tatanda na pagka may lakad sila, magpa-assist sila sa kanilang mga kapamilya na pwedeng tumulong, no, or mag-guide o sa ating mga kasambahay na pwedeng tumulong at para hindi sila mabiktima ng kahit anong krimen sa lansangan. Dapat huwag na siguro magdala na napakaraming pera pag nagta-travel. TJ Mendoza,